Naiinip na si Isabel sa loob ng White Mansion dahil kanina pa siya walang kausap. Binabad na niya ang katawan sa bathtub. Hinahanap-hanap mo lang ata ang pangungulit ni Lucas sa'yo, no? Sabi ng utak niya. Hindi, no? Pati sarili niya kinokontra na niya. Baliw na ata talaga siya. Naiinis na nagbanlaw na siya ng kanyang katawan. Hays, Lucas. Ano ba tong ginagawa mo sa sistema ko? Pagkatapos niyang naligo, nagtoothbrush na uli siya. Pansin ko palagi ako nagtutoothbrush. Halos oras-oras ata nagtutoothbrush ako. What is the meaning of this? Iniisip ko bang baka halikan ako ni Lucas? Nagmumug agad siya dahil muntik na niyang malunok ang toothpaste dahil sa kanyang naisip. Hindi ko iniisip yun. Hays, I think I'm crazy. Paano kaya niya ako nagustuhan dati? Naiinis naman siya sa kanyang naiisip. Bakit niya ba kanina pa iniisip si Lucas? Nagbihis na siya bago siya lumabas ng kanyang kwarto upang hanapin si Lucas. Upang mag-ikot-ikot sa mansyon. Napili niyang suotin yung pink na floral dress. She looks cute. Pakiramdam niya babaeng-babae siya sa suot niya. Bakit ba ang pabebe ko nowadays? Lumakad-lakad siya at nagbabaka sakaling makikita niya ang asawa. Pero halos maligaw-ligaw na siya sa loob ng White Mansion. Pero hindi niya pa din ito nakikita. Kainis. Gusto niya daw palaging nasa tabi ko pero nawawala naman siya ngayon. Looking for me? Natigil sa paglalakad si Isabel nang marinig niya ang boses ng taong kanina niya pa iniisip. Paglingon niya nakatuksido ito. Halos malaglag ang panga niya sa sobrang gwapo nito. Handsome is not enough to describe him. Bakit naman kita hahanapin? Anyway, papasok ako sa office. May emergency daw eh. Sama ka ba? Nakaramdam siya ng excitement nang tanungin siya nito kung gusto niyang sumama sa office nito. Hindi niya pinahalatang excited siya. Tumikim muna siya bago nagsalita. Sige, wala naman akong gagawin dito eh. Let's go. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Oh my God, hindi ako prepared sa holding hands namin. Panigurado namumula na naman ang kanyang muka. Hawak-hawak nitong kamay niya habang naglalakad sila papuntang elevator. Kailangan bang nakahawak pa ang mga kamay natin? Ayaw mo? Lumabi ito at nagpakyut sa kanya. Okay lang. Gusto niyang sabunutan ang kanyang sarili sa kanyang sinagot kay Lucas. Napangiti naman ito. Nasa loob na sila ng sasakyan nito. Pero hawak pa din itong kamay niya habang ang isang kamay nito ay nagmamaneho. Baka mawala ka sa focus habang nagdadrive ka. Bitihon mo muna ang kamay ko. Nahihiya niyang sabi kay Lucas. Mas hinigpitan naman ito ang paghawak sa kanyang kamay. Oh my gosh, kamay ko palang hawak niya parang maiihi na ako. Nakakakilig naman. Nakagat niya ang kanyang labi dahil sa kalokohan ng kanyang naiisip. Lucas? Tawag niya sa pansin nito. Bakit? Paano mo ako nagustuhan noon? Lakas loob na tanong niya. Mabait ka kasi sa akin. Palagi mong sinusunod yung utos ko. Hindi ka masungit, hindi ka mataray, at napakaganda mo. Buong puso na sagot ng binata. Kinilig naman sa narinig si Isabel. Ramdam niya ang pagmamahal sa kanya ni Lucas. Ilang sandali pa ay nakarating sila sa building na pag-aari ni Lucas. Halos lahat ng mga empleyado mukhang takot na takot dito. Halos lahat ginagalang ito. Napapataas naman ng kilay si Isabel dahil halos lahat binabati silang dalawa ng good morning. Pasuplado effect naman si Lucas. Kasunod nila ang lagpas na 10 bodyguards ni Lucas. Hindi niya lubos maisip na ang Lucas na palabiro ay siya ding supladong Lucas na katabi niya ngayon. Kagalang-galang ito at nakakatakot ang pagka-istrikto nito. Nang mapag-isa sila sa elevator, natawa siya dahil kinindatan siya nito sa salamin. Ewan ko sa'yo, suplado effect ka pa. Pangaasar niya dito. Para pogi. Nginitian siya nito. Napopogian talaga siya sa binata, sobra. Pero syempre hindi niya yun aaminin. Napapangiti lang ang mga bodyguards nito sa kanilang dalawa. Boss ka pala dito, no? Komento niya kay Lucas nang makapasok na sila sa loob ng private room nito. Ganun talaga pag pogi. Sabat ngiti nito sa kanya. Ay ewan, panay kakalokohan. Dito ba ako nakaupo dati? Umupo siya sa isang bakanting area.
Nawala ang ngiti niya na makita ang picture niya na nakaprame sa gilid at punong-puno ng red roses ang table niya. Napakamot lang sa kilay si Lucas nang maalala nito na hindi pa pala niya nalilinis ang area ni Isabel noon. Ano kasi, hindi alam ni Lucas kung paano magpapaliwanag kay Isabel ng damputin nitong isa sa mga lantang rosas. May nakaipit na red ribbon sa tangkay nito at may maliit na note. Binasa ni Isabel ang sulat sa maliit na card. I miss you, Isabel. Please come back. Napalunok siya nang mabasa niyang iba pang notes. Pinigilan niyang umiyak pero napaluha siya. Isabel, I'm still loving you every single day. I love you so much. Miss na kita, Isabel. Bumalik ka na sa akin, please. Sana buhay ka pa. Hindi ko alam ang gagawin ko sa buhay ko kung mawawala ka sa akin. I miss you. Kagalang-galang ito at nakakatakot ang pagka-istrikto. Pero nakatago ang pagiging sweet nito at mapagmahal. Pinagpatuloy niya pa uli ang pagbabasa ng mga notes na nakapulupot sa tangkay ng mga lantang rosas. Kahit tulo ng tulo ang luha niya. Sana nandito ka sa tabi ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Please give me another chance. Today is my birthday. But I am not happy because you are not here. That's enough. Pinunasan ni Lucas ang kanyang luha gamit ang panyo nito. Nakalapit na pala ito sa kanya. Hindi niya namalayan dahil busy siya sa pagbabasa ng mga munting notes nito sa kanya. Nakaluhod ito sa harap niya dahil nakaupo siya sa upuan. I'm sorry, Lucas. Pakiramdam niya ay kailangan niyang humingi ng tawad dito. Dahil nang mawala siya sa buhay nito ay nahirapan ito. Shh! Stop crying, okay? Hindi mo naman kasalanan yung nawala ka. Hindi mo naman ako iniwan. Nilayo ka lang ng tadhana sa akin upang ma-realize ko kung anong sinayang ko dati. Kaya ngayon hindi na kita sasaktan at pababayaan, okay? Pinunasan nito ang kanyang luha. Ang daming bulaklak na to. Araw-araw mo ko sinusulatan. Umiiyak pa din siya dahil na-touch siya kay Lucas. Hindi, pinasulat ko lang yan. Biro nito kaya napangiti na naman siya. Pasaway ka talaga. Hindi na niya napigilang niyakap niya ito ng mahigpit. Tila nagulat naman ito saglit pero niyakap din siya nito ng mahigpit. Matagal silang magkayakap ni Lucas habang pareho silang umiiyak. At hindi na niya napigil na kusang halikan ng binata na buong puso naman itong tinugon. Ilang sandali pang lumipas ay abala na si Lucas sa trabaho niya habang si Isabel ay busy din sa pagbabasa ng mga libro sa opisina. Hanggang sa nainip na siya at tumayo. Nagulat pa siya nang sundan siya ni Lucas. San ka pupunta, Isabel? Baka maligaw ka dito, lalo at hindi mo alam ang pasikot-sikot dito. Alam ko, no? Diba dun yung kantin? Tinuro niya yung brown na pintuan. Nanlaki ang mata nilang dalawa nang ma-realize niya ang kanyang sinabi. Natutop niya ang kanyang bibig. Oh my, naalala ko! Parang mababaliw naman siya sa realization niya. Naalala niya kung saan ang kantin. Nagulat din si Lucas at unti-unti itong napangiti. Bakit yung kantin naalala mo? Sa lahat ng pwede mong maalala, bakit yung kantin pa? Natatawa itong inakbayan siya. Oh God, baka malapit na akong makaalala. Hindi pa din siya makapaniwalang naalala niya ang kantin. Sa tingin ko, kailangan kitang dalhin sa mga lugar kung saan makakaalala ka. Nakaakbay pa din si Lucas sa kanya habang papunta sila sa kantin. Natatandaan ko siya. Tinuro niya yung babaeng kumukuha ng tubig sa water dispenser. Pinitik ni Lucas ang kanyang ilong habang nakangiti ito. Natural. Si Mrs. Ortiz yan eh. Bulong nito sa tenga niya habang nakaakbay ito sa kanya. Nagtawanan naman silang dalawa. Oo nga pala, tita ko pala yun. Natawa na wika ni Isabel. Lucas, anong ginagawa natin dito? Ang daming tao tsaka ang gulo-gulo. Reklamo ni Isabel nang dalhin siya ni Lucas sa Divisoria kinabukasan. This will help you remember again. Hinila siya nito papasok sa maliit na pasilyo. Buti kabisado mo dito. Ikaw ang nagturo sa akin ng pasikot-sikot dito. Napapatingin sa kanilang mga tindera, lalo na kay Lucas, dahil ang gwapo-gwapo nito. Nakasuot ito ng white polo shirt na may nakasulat na BALANCE at naka-faded jeans ito. Pinagsuot naman siya nito ng crop top na kulay white at faded jeans. Bakit ganito kakapal ang kilay ko, pati blush on ko? Pinaglaruan mo na naman ako eh. Naalala niyang ginawa ni Lucas sa kanya.
Huwag kang malikot. Seryosong seryoso si Lucas habang mini-makeupan niya si Isabel. Hindi siya marunong mag-makeup kaya much better dahil drawing lang naman ang kailangan sa kilay ni Isabel. Ano ba kasing ginagawa mo? Bakit mo ko mini-makeupan ha? Reklamo niya. Halos ibudbud na ni Lucas ang blush on sa pisngi niya. Paano ba gamitin to? Nakakunot noong binata habang binablush on na niya si Isabel. Hindi ganyan yan. Kontian mo lang para naman akong sinampal niyan eh. Binubura niya ang nilalagay nitong blush on sa pisngi niya. Huwag mong burahin. Binubura niya pa din dahil mukha siyang clown sa ginagawang makeup nito. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Isa, pag binura mo yan hahalikan kita. Banta nito sa kanya habang titig na titig sa kanyang mata. Kainis ka. Oo na. Bitawan mo na ako, hindi ko nabuburahin. Good. Ginagaya ko yung makeup mo dati baka sakaling maalala mo yung nakaraan. Ang dami mo naman tanong, Isabel eh. Inakbayan siya nito, tinakpan nito ang kanyang bibig. We're here. Napatingin siya sa paligid. Anong meron dito? Wala ka bang maalala? Excited na tanong nito. Wala. Wala naman kasi talaga siyang maalala. Dito kita binili ng mga damit. Dito din natin binili ng regalo si Mami. Kwento nito sa kanya. Sa sobrang yaman nyo, dito mo lang ako binili ng damit? At dito mo lang din binili ang damit ng mami mo? Choosy ka na ngayon ha? Kinulot nito ang pisngi niya at hindi napigilan ni Lucas na halikan siya sa pisngi. Tila nagulat din ito sa nagawa kaya namula ang pisngi nilang pareho. Uy, grabe! Ang swerte mo ate girl, ang gwapo ng jowa mo. Sabi nung babaeng tendera. Hindi ko siya jowa no? Sabi niya sabay abresyete sa braso ni Lucas at tinila ito palapit sa kanyang katawan. Kulang na lang yakapin niya si Lucas. Asawa ko siya. Taas kilay niyang sabi sa tendera. Sabay hinila niya si Lucas na napapangisi. Pwede ko na bang burahin tong makeup ko? Ang kati sa mukha eh. Pawis na si Isabel nang dumating sila sa White Mansion galing sa Divisoria. Aaminin niya nag-enjoy siya dahil madami silang napamili ng kanyang asawa. Oo, maghilamos ka lang, wag ka na munang maligo. Pero init na ako. Ang lagkit kaya nating dalawa. Reklamo niya. Pahinga muna bago magbasa. Baka mapasma ka. Concern ang tono ng boses nito. Kaya hindi na naman mapigilan ni Isabel ang kiligin. Epek sa akin yan no? Tinarayan niya ito. Hinila siya nito palapit sa katawan nito. Akala niya hahalikan siya ni Lucas kaya napapikit siya. Bakit nakapikit ka? Akala ko ba waipek? Ginaya pa nito ang tono ng boses niya. Napadilat siyang bigla. Kainis ka talaga. Todo ngisi ito halos mawala na ang mga mata nito sa pagngisi eh. Bahala ka nga dyan. Magsuswimming na lang ako. Mamaya na, basa pa ng pawis yung likod mo. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Manang, face towel. Utos nito sa isang katulong at mabilis namang inabutan ng towel si Lucas. Talikod. Utos nito sa kanya. Ha? Hinawakan nito ang kanyang bewang upang patalikurin siya. Parang may kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan nang hawakan itong bewang niya. Mas lalong nag-init ang pakiramdam niya dahil pinunasan ni Lucas ang pawis ng kanyang likod. Gamit ang face towel na hawak nito. Swimming na lang tayo maya-maya. Aya niya kay Lucas. Pagkapahinga nila na pagdesisyon na nila mag-swimming na agad ni Lucas. Bago sila naghiwalay sa elevator halata din ang excitement sa mata nito. Napapakagat labi pa ito habang napapatingin sa kanya. Turuan kitang mag-swimming mamaya. Wika nito sa kanya. Parang nakiliti ang tingin niya. Sige. Sagot nito bago siya tuluyang pumasok sa kanyang kwarto. Mabilis siya nag-shower bago siya nagsuot ng swimsuit na kulay red. Nag-bathrobe muna siya bago siya pumunta ng swimming pool area. Kung saan naghihintay si Lucas sa kanya. Napansin niya agad na walang ibang tao sa indoor swimming pool ng White Mansion, kundi si Lucas lamang. Nakalubog ito sa tubig habang lumalangoy. Ang sarap niyang panoorin lumangoy. Nang mapansin siya nito, nginitian agad siya ng asawa. Kanina ka pa? Tanong nito at lumangoy palapit sa kanya. Kadarating ko lang. Let's swim? Tanong nito sa kanya. Napansin nito na nakasuot pala siya ng bathrobe. Anong feet yan? Tanong niya dito dahil takot siya sa tubig. 5 feet lang. Sagot nito habang ibang tingin nito sa kanya. Tara na.
Halata ang excitement nito. Okay. Unti-unti niyang inalis ang kanyang bathrobe. Titig naman ito sa katawan niya habang inaalis niya ang kanyang bathrobe. Napalunok ito nang makita ang napakaganda niyang katawan. Turuan na kitang lumangoy? Tanong nito nang makalusong na siya sa tubig. Malamig ang tubig pero parang uminit nung magdikit ang balat nila. Pwede ba kitang halikan? Tanong ni Lucas sa kanya habang titig na titig ito sa kanyang labi. Siya na mismong humalik sa labi ni Lucas at tinugon naman siya nito ng buong puso. Pagkatapos nilang maligo, hindi na nila napigilan ang sarili na damhin ng isa't isa. Nagpaubaya si Isabel kay Lucas. Alam niya sa sarili niya na mahal niya ito kahit wala siyang naaalala. Habang naglilinis si Isabel ng kwarto niya ay napansin niya ang isang note sa gilid ng kanyang lampshade. Call or text me, honey. Napataas naman ang kanyang kilay sa note nito. Eto lang note niya sa akin? Wala man lang paalam? Kinuha niya ang kanyang phone at tinawagan ito. Pangalawang ring pa lang sinagot na agad ni Lucas ang tawag niya. Hello? Hindi siya agad nakapagsalita dahil ang gwapo ng boses nito. Isabel, alam kong ikaw yan. Kahit hindi niya nakikita ang mukha nito, alam niyang nakangiti ito ng nakakaloko. Nasaan ka? Sorry, hindi kita ginising. May sinundo lang ako. Humikab pa ito sa kabilang linya, mukhang antok pa ito. Sino naman ang sinundo mo? Napakunot ang noo ni Isabel. Hindi niya mapigilang makaramdam ng inis. Pagkatapos na nangyari sa kanila, may susunduin itong iba? Sekreto lang. Pauwi na din ako, don't worry. Kainis ka, Lucas. Huwag ka na magpakita sa akin. Babaero. She end her call. Narinig pa niyang tumawa ito. Kainis? Talagang lalaki yun, napakababaero. Naisipan niyang maligo agad. Pagkatapos niyang maligo, nagulat pa si Isabel nang dumating si Lucas kasama ang tatlo niyang mami. Napatalon siya sa tuwa nang makasalubong ang mga ito. Mami Beth! Mami Monet! At Mami Chelsea! Sobrang tuwa niya nang mayakap niya muli ang kanyang tatlong nanay. Diyos ko anak, ang yaman naman pala nitong asawa mo. Ang laki-laki ng mansyon nila. Maliligaw ata kami pag dinalaw ka namin dito. Oo nga Ate Beth, parang nasa loob tayo ng mall. Magsitigil nga kayong dalawa, Beth at Chelsea. Nakakahiya kayo kay Lucas. Saway ni Monet sa dalawa. Napapangiti naman si Lucas sa tatlo niyang mami. Sinundo niya pa sa Batangas ang tatlong mami ko. Feel at home po. Magalang nitong sabi sa mga mami niya. Naku, salamat iho. Pero doon na lang kami sa binigay mong bahay. Mahirap tumira dito, parang nakakahilo sa sobrang laki ng bahay niyo. Mami Monet, dito na lang po kayo tumira. Kahit naman po si Lucas panigurado. Singit niya sa usapan ng mga ito. Anak, hindi na kailangan. Masaya na kami sa bagong bahay naming 3 palapag din yun. At sa executive village pa. Sabi naman ni Mami Beth. Lumabi siya. Grabe tong mga mami ko. Ayaw na ba nila akong makasama? Don't worry, pwede nyo naman po dalawin si Isabel dito. At pwede din niya kayong dalawin. Sabihin nyo lang sa mga bodyguards nyo. May bodyguards din kami? Sabay-sabay pang sabi ng mga ito. For security purposes po. Kinahapunan umuwi na ang tatlong mami ni Isabel. Hinatid nila ito sa kotseng maghahatid sa mga ito. Nang hindi na niya matanaw ang kotseng sinasakyan ng mga ito, napatingin siya kay Lucas. May kausap ito sa cellphone. Kainis talaga. Nang bababae siguro to. Napansin nitong nakatingin siya kaya medyo lumayo pa ito sa kanya. Napabuntong hininga si Isabel. Naiinis siya sa asawa kuno niya. Pagkatapos ng mga nangyari sa atin, ganito lang ang gagawin mo? Inirapan niya ito at naglakad na siya pabalik sa kwarto niya. Sa totoo lang naiinip na siya sa loob ng mansyon. Isabel, napatingin siya kay Lucas nang abutan siya nito sa labi ng mansyon. Sinimangutan niya ito. Anong kailangan mo? Pagtataray niya. About what happened yesterday. Don't mention it. Baliwala sa akin yon. Putol niya sa sinasabi ni Lucas kaya napakunot ang noo nito. Baliwala? Oo. Parte ng mag-asawa yon. Baliwala ka lang sa akin. Kaya wag mo nang bigyan ng kahulugan ng mga naganap sa atin. Binilisan niya ang kanyang lakad upang hindi na ito humabol pa.
Hindi niya napansin na napatiimbagang ito. Parang nasaktan ito sa kanyang sinabi. Napahinto ito sa paglalakad. Akala ko okay na tayo. Hindi pa pala. Naging emotionless ang mukha nito bago siya nito iniwan sa lobby. Napalunok na lang si Isabel habang nakatingin sa nakatalikod nitong figura. Akala ko kasi uunahan niya ako sabihin na baliwala yun eh. Mabigat ang kanyang paang bumalik sa kanyang kwarto. Nag-isip-isip siya kung tama pa ba ang pagtataray niya kay Lucas. Palagay niya kasi nagiging isip bata na siya masyado. She texted him. Galit ka? Sorry na. Matagal siyang naghintay sa reply nito. No, I'm just hurt. Nakagat niya ang kanyang ibabang labi dahil sa reply nito. Anong gagawin ko? Nasaktan ko ang feelings niya? Sorry na. Text niya ulit. Matagal muli bago ito nag-reply. Medyo naiinis na siya kung bakit matagal ito mag-reply. Napasimangot siya sa reply nito. Ang tagal-tagal na nga mag-reply tapos okay lang ang sagot? Hindi na siya nakapagpigil. Tinawagan na niya ito. Hello? Ikaw ha? Ang arte mo, nagsusorry na nga ako tapos naputo lang kanyang sinasabi nang marinig niya ang ingay sa background nito. Parang may babaeng tumatawa. Parang may maingay na music. Nasaan ito? Hello? Teka, nasan ka? Tanong niya uli. Di ba sabi mo baliwala lang ako sa'yo? Why ask? Parang lasing na si Lucas. Kainis ka talaga? Bakit ka nagpuntang resto bar ha? Konting tampuhan andyan ka agad? Kung para sa'yo tampuhan lang yon, well for me hindi. He ended the call. Teka, hello, Lucas? Kainis talaga. Ibabato niya sana ang kanyang mumurahing cellphone pero napigilan niyang kanyang sarili. Naiinis na napaupo siya sa kama. Pakiramdam niya may nagawa talaga siyang mali kaya nagtatampo ito. Nagmadali siyang magpalit ng damit. Susundan niya kung nasaan ang asawa. Kuya bodyguard, alam mo ba kung saan madalas mag-resto bar si Lucas? Tanong niya sa kanyang bodyguard. Yes, ma'am. Good. Dalhin mo ako ngayon doon. Seryoso na wika pa ni Isabel. Away na naman ba ang mangyayari kina Isabel at Lucas? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Maraming salamat po.